Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah ar-rusul wal risalat. At tinatalakay pa rin natin yung ESMA. At ito na yung huling bahagi, inshallah, bago natin matalakay yung mga alamatun nubuwah, mga palatandaan ng pagkapropeta. Yung mga palatandaan na yun, yung mga katangian na tunay nga na ang tao na yaon ay propeta at hindi lang nagpapanggap o nagpapakilala na propeta. Kasi marami ngayon nagpapakilala na propeta. Yun yung sunod na matatalakay natin. Pero ngayon tatapusin natin yung ESMA, inshallah. As-sirru fi da'wa al-ESMA. Yung lihim daw ng ESMA. Ibig sabihin, yung mga nilalaman o napapaloob sa ESMA, kung paano natin matutukoy na mali ang pag-aangkin ng mga tao na mayroong mga tao liban pa sa mga propeta na mayroong ESMA. O sila ay hindi nagkakamali o hindi nagkakasala. Al-anbiya wa rusul ma'sumuna bil wahi. Ang mga sugo at mga propeta, sila ay pinangangalagaan ni Allah sa pamagitan ng wahi. At mula rito sa pamagitan ng wahi o kapahayagan, syempre, nailalayo sila mula sa mga malalaking kasalanan. May nababanggit na sa Surat An-Najm, yung Surat An-Najm, chapter 53. Chapter 53, verse 3 to 4. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Tinutukoy dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay hindi nagsasalita mula sa sarili niyang pagnanasa, bagkus ang kanyang sinasabi ay mula lamang sa kapahayagan na ipinahayag. Kanyang sinasabi ay mula sa kapahayagan na ipinahayag. Ibig sabihin, ang mga salita at syempre kasama na rin ang gawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ESMA, lahat ng ito ay pinangangalagaan ni Allah. Liban na lang sa kung ano man ang sasadyain ni Allah, dudulutin ni Allah, pahintulutan niya na magagawa niyang pagkakamali nang sa gayon tayo ay magkaroon ng aral o makakuha ng aral mula sa mga ito. Kaya nga, ang lihim ng ESMA, kumbaga, kung ilalagay natin ito sa konteksto, nung mga tao na nagpapakilala ng kanilang mga imam ay hindi nagkakasala. So sa ganito natin siya uunawain inshallah. Yaqulu ulama'u Shia li imamiyya. Yaqulu ulama'u Shia al-imamiyya, sinasabi ng mga Shia na naniniwala sa 12 imam at ito na yung pinakamalaking sekta ng mga Shia. Inna Allah ja'ala fil la'immati arwahan yasudduhum biha. Ang kanilang mga imam daw, si Allah ay nagbigay sa mga ito ng arwah, mga kaluluwa, na sa pamagitan nito, yusaddiduhum biha. Itinutuwid sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yung kanilang mga kaluluwa ay espesyal. Yung mga kaluluwa daw ng mga imam ng mga Shia ay espesyal. Yun yung unang paniniwala nila at yun ay kumbaga ang lihim ng ESMA para sa kanila. Pero tayo sa Ahlus Sunnah wal Jamaa, katulad ng unang nabanggit dito, ang lihim ng ESMA para sa mga propeta at mga sugo ay ang kapahayagan sa kanila ni Allah. Sinabi ni Al-Kulayni, si Kulayni, isa ito sa mga scholar ng Shia, sa kanyang aklat na Usulul Kafi, ang pangalan ay Usulul Kafi. Kumbaga ang translation nito Usulul Kafi, mga saligan na
sapat o malawak, kumbaga pangkalahatang saligan. في كتابه أصول الكافي لهذا الموضوع بقوله فقد أنون الكليني في كتابه أصول الكافي لهذا الموضوع بقوله, binanggit niya sa kanyang aklat, babun fihi dhikrul arwahi allati fil a'immah. Meron doong isang kabanata na ang title nito, kabanata na nababanggit dito ang mga kaluluwa na nasa mga imam nila, imam ng mga Shia. At gayon din merong isa pa, babur ruhul lati yusaddidullahu biha al-a'immah, ang kabanata tungkol sa kaluluwa na sa pamagitan nito ay tinutuwid ni Allah ang kanyang mga imam. Wa fi hadal bab sittatu akhbaru minha an Abi Abdullah qala fi ruhi alladhi fi hadhihi al-ayah wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina. So doon sa chapter 6 ng aklat na ito, merong isang sinabi daw si Abu Abdullah na hindi na tinukoy kung sino ito. Nang ruh daw na tinutukoy sa isang ayah sa Quran, at ito yung Surah Ash-Shura, verse 52, chapter 42, verse 42. Kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Kami ay nagpadala sa iyo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng ruh mula sa amin. Na ang ruh na ito, ayon sa kanila, khalqun min khalqillah. Ito ay nilikha na kabilang sa mga nilikha ni Allah. A'damu min Jibril wa Mikail. Nang ruh na ito na ipinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas dakila pa raw kay Jibril at Mikail. Kana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yukhbiruhu wa yusaddiduhu wa huwa ma'al a'immati min ba'd. So itong kaluluwa na ito, o siguro mas tamang translation, espiritu, kumbaga. So bukod pa sa kaluluwa ng imam mismo na sa pamagitan nito ay meron siyang buhay, meron pang ruh na nasa loob niya. Meron pang ruh o espiritu na nasa loob niya na mas dakila kina Jibril alayhi salam at Mikail, at kinakausap nito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ginagabayan siya. At ang kaluluwa na ito o espiritu na ito na yun nga unang ipinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taglay din ito ng mga imam ng mga Shia. Kasi ito yung kanilang lihim ng esma. Itong dahilan kung bakit nagiging maasumin ang kanilang mga imam. Wafil babi al-asbaq dakara anil imam is-sadiq anna ruhul qudus khasatun bil anbiya. Sa unang kabanata nung libro, sinabi ng kanilang imam na si as-sadiq ng ruhul qudus ay dumating sa mga propeta lamang. Dumating sa mga propeta lamang. Ng ruhul qudus na ito, siyempre tinutukoy si Jibril alayhi salam. Faida kubidan nabiyu intakala ruhal kudus fasara ma'al imam. Pero nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang espiritu na ito, ang ruhul kudus, si Jibril alayhi salam, ay nalipat sa kanilang mga imam. Wa ruhul kudus la yanamu wala yagfalu wala yalhu wala yazhu. At ito nga, ang ruhul kudus na ito ay hindi natutulog, hindi ito nalilingat, hindi ito pabaya, at hindi ito mapagmalaki. Wal imamu yara bihi. At ang mga imam ng mga Shia ay nakakakita o nakakatanaw sa pamagitan ng ruh na ito. Wa fassara fil hashiyatir ru'ya biqawlihi, at nababanggit doon sa isang footnote nung aklat na yon,
يعني ما غاب عنه في أقطار الأرض وما في أنان السماء وبالجملة ما دون الأرش إلى ما تحت الثرى. So, sa pamagitan daw nung espiritu na yon o Ruhul Qudus na yon na taglay ng imam ng mga Shia, nakikita daw nila ang lahat, kahit ang malalayong bahagi ng mundo. Kahit ang mga ulap sa langit o anumang nasa ilalim ng trono ni Allah o nasa ilalim ng lupa. Lahat yun ay nakikita ng kanilang imam. So napakatindi nung paniniwala ng mga Shia sa kanilang mga imam. Wa fi kitabihi Biharul Anwar lil Maula Muhammad Baqir al-Majlisi, sa isa pang aklat ng mga Shia sa Biharul Anwar na isinulat ni Muhammad Baqir al-Majlisi, meron doon chapter Babul Arwahil Lati Fihim, ang kabanata tungkol sa espiritu na nasa kanila, nasa imam. Sinasabi niya, wa annahum muayyaduna biruhil Qudus wa qala Ibnu Babawayh al-Kami fi Risalatis Suduq fil I'tiqadat. So ito ano daw itong espiritu na ito na nasa mga imam, ito raw ay tumutulong sa kanila sa mga imam nila. At ito ang nababanggit nga ni Ibnu Babawayh al-Kummi sa kanyang aklat. So itong paniniwala na ito ng mga Shia, so napakalinaw na ito ay inimbento lang nila na katuruan. Ito ay inimbento lamang na katuruan. Na actually meron ng contradiction dito. Doon sa libro ni As-Sadiq, ni Imam As-Sadiq, tinatawag nilang Imam As-Sadiq, ang Ruhul Qudus na ito, o ang ruh na ito na espiritu na nasa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nang namatay siya ay napupunta sa mga imam, ito ay si Jibril alayhis salam mismo. Okay? Pero dun sa Usulul Kafi, iba pa ito kay Jibril alayhis salam. So magkaiba sila ng pananaw. So ito ay malinaw na kalokohan kasi si Jibril alayhis salam hindi naiulat kahit kailan na siya ay sumapi sa kanino man. Kahit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa mga sahaba, hindi sumapi si Jibril alayhis salam sa sino man. Nag-anyong tao siya. Kung gusto niyang kausapin yung mga tao, syempre sa utos ni Allah, nag-aanyong tao siya. Pero yung sasapi siya sa tao, o kahit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang katotohanan dito. Kasi nga, pangunahing bagay ito sa akida, na kung totoo nga na nangyari ito, na si Jibril alayhis salam ay sumapi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o meron pang ibang espiritu na sumapi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sana nababanggit ito sa mga hadith. Sana nababanggit ito sa mga hadith. Pero nga, ito ay paniniwala ng mga Shia na inimbento nila para i-justify ang kanilang pagmamalabis, ang kanilang pagsamba sa kanilang mga imam. Inimbento lang nila itong katuruan na ito. Nang marami sa mga katuruan ng mga Shia, actually, kumbaga, itinatama nila ang mali sa pamagitan ng pag-iimbento ng isa pang mali. Okay? Sa mga imam, ginawa na nilang mga Diyos, ginawa na nilang makapangyarihan, ginawa na nilang nakakaalam ng lahat, ginawa na nilang omnipotent, omniscient, na katulad ni Allah. Kaya nag-imbento sila nito ng konsepto na ito ng espiritu na sumasapi sa kanilang mga imam, at ang espiritu na ito ay ang parehong espiritu din na sumapi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inimbento lang nila ito. At gayon din nga, katulad ng nababanggit natin palagi, minumura at isinusumpa ng mga Shia ang mga sahaba, at kapag tinanong mo sila, bakit ninyo minumura yung mga sahaba samantalang pinupuri sila ni Allah? So, sasabihin ng mga Shia, hindi kasi alam ni Allah na magiging kafir ang mga sahaba pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kalokohan yun. Walang bagay na hindi nalalaman ni Allah. Kaya nga sa qadar, pinagdidiinan natin palagi yung 4 na haligi ng qadar. Doon pa lang sa kanyang kaalaman sa unang haligi, alam na ni Allah lahat.
Alam na ni Allah lahat ng mangyayari sa kanyang mga lilikhain o nilikha 50,000 years bago pa umiral ang mga nilikha na ito. So hindi magugulat si Allah. Hindi magugulat si Allah sa anumang gagawin ng kanyang mga nilikha o anumang mangyayari sa kanyang mga nilikha. Pero itong mga Shia, meron silang ganitong paniniwala na kufur talaga. Kawalang pananampalataya. Kaya hindi may tuturing ng mga Muslim ang mga Shia sa pangkalahatan. Maaring may iba-ibang sekta pa sa kanila, ang iba matindi, ang iba hindi masyado. Pero sa pangkalahatan, ang mga Shia ay kafir. Hindi sila mga mananampalataya. Hindi sila mga mananampalataya. So dito nga nilinaw din ni Sheikh rahimahullah, i'tikaduna fil akhbari sahiha anil imma annaha mufaqatun likitabillahi muttafaqatun al-ma'ani gaira mukhtalifa li'annaha ma'khudatun min tariqil wahi anillahi subhana. So ang paniniwala nga natin tungkol sa mga bagay na ito ay naayon lamang sa mga sahih na hadith ayon sa nababanggit sa aklat ni Allah sa Quran nang walang pagtataliwasan dito sa mga kahulugan nito. Dahil ang mga ito, yung mga hadith, ay hango rin naman sa kung anong ipinahayag ni Allah. Kung anong inutos ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung anong paniniwala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kung anong kanyang ginawa, yun ay naayon lamang sa kung anong ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala. So gayon din sa karagdagang pagdetalye sa sinabi ni Sheikh, wahadal kummi sahibu kitabi faqihun la yahduruhu al-faqih. Meron siyang aklat na ang title ay faqih man la yahduruhu faqih, na isang aklat ng fiqh para sa kanila. Ahadu kutubul hadith al-arba'a al-mu'tamida and al-ja'fariyah. So ito ay bukod sa libro ng fiqh, ito yung libro din ng hadith. Sinasabi niya, wa yara ulama'u Shia anna an-nabiyya idha lam yusuf fa illam yusuf fa innahu naqasa an-nubuwatu war-risala wa annahu qaddi'a ummatahu. Na ang propeta raw na hindi nagtukoy ng kanyang tagapagmana bago pa siya mamatay, siya ay nagkaroon ng kakulangan sa kanyang pagiging propeta at pinabayaan niya ang kanyang ummah. So itong mga Shia, habang ginagawa nilang perpekto yung kanilang mga imam, so ito merong sinasabi sila na kapintasan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga pumalpak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagiging propeta dahil hindi siya nagtukoy ng kanyang tagapagmana sa pamuno sa mga Muslim nang siya ay namatay. So may kita natin yung kagaguhan talaga nitong mga Shia. So habang pinupuri nila, halos sambahin, sinasamba naman talaga nila. Sinasamba nila yung kanilang mga imam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanila namang nilalapastangan. Sinabi rin, wa mimma yadullu ala butlani madaahum fil a'immati annal ma'sum yajibu ittiba'ahu min ghairi dalilin. Kabilang sa mga pinangangaral nila tungkol sa kanilang mga imam, ng imam nila dahil ito ay ma'sum, ito ay maaari nilang sundin o dapat na sundin, wajib sa kanila na sundin ang kanilang imam kahit walang dalil. Kahit walang dalil. Ano mang sabihin ng kanilang imam, gawin nyo to, huwag nyong gawin yan. Susundin nila yon kahit walang batayan. Susundin nila yon kahit walang batayan.
Samantalang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung nabubuhay pa siya kasama ng mga sahaba, minsan tinatanong siya ng mga sahaba, bakit? Bakit? Pero itong imam, hindi pwedeng tanungin. Itong imam ng mga Shia, hindi pwedeng tanungin. وَمُخَالَفَةُ غَيْرَ الْمَعْصُومِ جَائِزَةٌ. So sinasabi nila, ng imam hindi pwedeng tataliwasin, pero ang hindi ma'sum ay pwede mong taliwasin. Bal takunu wajibatun idha alimna annahu khalafa an-nas. وَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وغير رسوله يطاع إن أمر بطاعة رسوله فإن تنازعتم رددنا الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله. Sa paniniwala nila na hindi pwedeng susuwayin ng imam dahil ma'sum, pero pwedeng suwayin ng iba pa na hindi ma'sum. So ito ay mangangahulugan din na kung hindi susundin ng tao ang imam, siya ay nagkakasala kahit pa yung utos ng imam ay taliwas sa ipinahayag ni Allah. Okay, so ibig sabihin, ginawa na nilang mas mataas pa kay Allah ang kanilang mga imam. Pero ang katotohanan niyan, si Allah ay nag-utos sa atin ng isang bagay lang. Ang sundin siya at ang sundin ng kanyang sugo. Okay? At ang maaari lamang nating sundin na sino man, liban pa kay Allah at liban pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung tao na nag-uutos na sundin natin si Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pwedeng magkakaroon ng utos na taliwas sa utos ni Allah at utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga kung meron mang bagay na hindi na pagkakasunduan ng mga Muslim, ay marapat na isang guni ito kay Allah sa Quran at sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam syempre. Kasi wala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngayon, patay na siya. So yung ayah, the Surah An-Nisa, chapter 4, verse 59, sinabi ni Allah, Ya ayyuhalladhina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. O mga nanampalataya, sundin ninyo si Allah at sundin ninyo ang sugo at sundin ninyo ang mga binigyan ng otoridad sa inyo. Ibig sabihin, sundin ninyo ang inyong mga pinuno. So pangunahin sa utos dito ang sundin si Allah at ang kanyang sugo. Pero ang pagsunod sa pinuno ay naayon lamang siyempre sa kung ano ang inutos ni Allah. Hindi pwede na ang pinuno ay mag-uutos ng labag sa utos ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito yung isa pang mahalaga kung magkakaroon nga ng pagkakaiba-iba ng pananaw sa pagitan ng mga Muslim sa anumang bagay. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. At kung kayo ay hindi magkakasundo sa anumang bagay, ibalik ninyo ito kay Allah at sa sugo. Ibabalik, ibig sabihin isasangguni. Titingnan natin yung mga dalil sa Quran at sa Sunnah sa mga hadith. Gawin nyo ito kung kayo ay tunay na mga nananampalataya kay Allah at sa kabilang buhay. Ito ang pinakamainam na paraan. Ito ang pinakamainam na paraan. At ito nga yun nga nasa Surah An-Nisa, verse 59. Ito ang pinakamainam na paraan upang makarating sa pagdidesisyon. So itong aya na ito ay taliwas na taliwas doon sa paniniwala ng mga Shia tungkol sa mga imam. Sinasabi nga, فَلَوْ كَانَ لَإِمَّةُ مَعْصُومِينَ لَكَانَ أَوْجَبَ الرَّدِّ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَالْأَئِمَّةِ. Kung ang mga imam ay obligado nating sundin, yung mga imam ng mga Shia, edi sana nilinaw dito ni Allah
na dapat na sundin ng mga tao, si Allah, ang sugo at ang mga imam. Fadalla adamu ijabir raddi alayhim hala at tanazu ala adami ismatihim. So dahil hindi binabanggit dito yung mga imam, ibig sabihin walang esma para sa kanila, walang pagsunod o bulag na pagsunod sa kanila. Kasi napakahalaga ng bagay na ito in tungkol sa pagsunod na kung obligado pala silang sundin. Sana sinabi ni Allah. Sana sinabi ni Allah at ginawang obligado ni Allah. At panghuli, وَقَدْ كَانَ عَلِيٌّ وَإِبْنَاهُ وَغَيْرَهُمْ يُخَالِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْعِلْمِ وَالْفَتْيَةِ. Si Ali radhiyallahu anhu, ang kanyang mga anak at ang iba pa ay nagtataliwasan sa isa't isa. Sa kaalaman, sa pag-unawa sa kaalaman na ito sa mga batayan at kahit sa mga usaping panrelihiyon. Lalo na sa kanilang paghahatol sa mga usapin sa relihiyon. Kama yukhalifu sa'iri ahlil ilmi ba'duhum ba'da. Katulad ng kung paanong tinataliwas ng ibang maalam ang iba pang maalam. Walau kanu ma'sumina lakana mukhalafatil ma'sum lil ma'sum mumtani'ah. Kung ang mga ito daw ay ma'sum, hindi sila nagkakasala kung sila ay perpekto. Lalong-lalo na si Ali na ginawang imam ng mga Shia, ginawa nilang Diyos. Si Al-Hasan at si Al-Hussein, ginawa nilang mga Diyos. Kung sila ay mga perpekto rin at ma'sum, so hindi dapat sila nagtatalo-talo sa isa't isa. Hindi dapat sila nagtataliwasan sa isa't isa. Halimbawa dito, walakad kana al-Hasan fi amril qital yukhalifu abah. Si Al-Hasan na anak ni Ali, siya ay tumaliwas sa kanyang ama sa usapin ng pakikipaglaban. So yung tinutukoy dito yung sa civil war sa pagitan ng mga Muslim na nasa pamumuno ni Ali at yung kabila sa pamumuno ni Muawiyah. Si Muawiyah, kamag-anak ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, at iginigiit ni Muawiyah na mapanagot na ang mga pumatay kay Uthman bin Affan na mga Khawarij. Pero si Ali ayaw niya. Gusto niya magdahan-dahan kasi ayaw niyang magkaroon ng kaguluhan o lumaganap ang kaguluhan sa mga Muslim. So gusto niya mag-imbestiga ng maayos bago siya magpataw ng parusa doon sa mga pumatay kay Uthman bin Affan. So makikipagdigmaan na si Ali, pero si Al-Hasan siya ay tumaliwas. So kung pareho silang ma'sum, pareho silang hindi nagkakamali, di tama sila pareho. Pero yun nga, yung mga Shia, sa bahagi na ito ng nangyari kay Ali, kinakampihan nila si Ali sa paglaban kay Muawiyah. So ibig sabihin, pag kinampihan nila si Ali, di tinaliwas nila si Al-Hasan. So nababali o binabaloktot nila o kaya sinusuway nila ang mismong katuruan nila ayon sa kung ano ang naging conduct o naging desisyon ni Al-Hasan sa ilang mga bagay na tumataliwas sa desisyon ng kanyang ama. Ngayon nga, wayakrahu kathiran mimma yaf'alu. Si Al-Hasan ay hindi sumasang-ayon sa marami sa mga ginawa ng kanyang ama. Wayarji'u Ali fi akhiril amar ila ra'yihi. Pero nga kalaunan, si Ali ay sumang-ayon bandang huli sa mga pananaw ni Al-Hasan. Watabayyana lahu fi akhiril amar annahu law fa'ala ghayra alladhi fa'alahu lakana as-sawab. At inamin ni Ali na kung iba ang ginawa niya, liban pa doon sa kanyang ginawa dati, ay naging mas tama sana kanyang ginawa. At yung mga yun ay pawang mga pananaw ni Al-Hasan na taliwas sa pananaw ni Ali. Walahu fatawa raja'a biba'diha an ba'd. At si Ali, siya rin ay nagkaroon ng mga fatwa, nagkaroon ng mga paghahatol na kalaunan ay binabago niya o pinapalitan niya.
So, ibig sabihin, na-realize niya na nagkamali siya, kaya binago niya ang kanyang fatwa, binago niya ang kanyang desisyon. Wal ma'sumu la yakunu lahu qawlani mutanaqidan. At ang ma'sumo, ang perpektong imam na ito, ay hindi maaari magkakaroon ng dalawang salita na magkataliwas. Pero si Ali, ilang beses niyang tinaliwas ang kanyang mga naunang nasabi dahil nakita niya ang katotohanan o natimbang niya mga bagay-bagay at nakita niya kung ano ang mas tama. Nakita niya kung ano ang mas tama. At ganito ang matalinong tao. Okay, meron ngang kasabihan, yung mga Kastila, may kasabihan sila. Ang matalinong tao daw, nagbabago ang isip. Pero ang tanga, hindi. Paninindigan niya na yun. Kung ano man yung ginawa niya dati, paninindigan niya na yun. Kamamatayan niya na yun. Hindi siya magbabago ng isip, hindi siya magbabago ng strategy, yun na siya. Pero si Ali, nakita niyang katotohanan, kaya nagpalit siya ng kanyang mga pananaw. Ibig sabihin, lahat ng ito ay batayan na si Ali ay hindi ma'sum. Illa an yakuna ahaduma nasikan lil akhar, doon sa kanyang mga binabawi na mga fatwa o mga desisyon, ang nahuli ay nagbabaliwala sa nauna. Waqad wasal Hasan akahu al-Husayn bi an la yuti'a ahl al-Iraq. At si Al-Hasan ay nagpayo din kay Al-Husayn. So isipin ninyo, tatlo na sila na imam na mag-aama. Si Ali, si Al-Hasan at si Al-Husayn. Si Al-Hasan, pinayuan niya si Al-Husayn na huwag magtitiwala sa mga taga-Iraq. Ang tinutukan niya rito, huwag siyang maniniwala doon sa mga taga-Iraq na nag-iimbita sa kanya na pumunta ng Iraq para magrebelde sila laban doon sa khalifa para gawin siyang khalifa. At yun nga ang nangyari. Nang pumunta si Al-Husayn sa Iraq, pinabayaan sila ng mga taga-Iraq at napatay si Al-Husayn doon sa Karbala. Yung Karbala, ito na yung lugar kung saan sineselebrate ng mga Shia yung Ashura. Dahil nangyari ito sa araw ng Ashura, ito yung malaking pagtitipon para sa kanila na mas mahalaga pa ito kaysa sa Hajj. Ng lupa ng Karbala para sa kanila ay mas banal kaysa sa Makkah. Ang lupa ng Karbala, ginagawa nilang tablet na matigas, parang bato, doon sila nagsusujud. Doon sila, yun yung mga bato na dala-dala nila palagi. Doon sila nagsusujud. Galing yun ng Karbala. So si Al-Hasan ay nagpayo kay Al-Husayn na huwag susunod doon sa pambubuyo ng mga taga-Iraq. Kasi yun na nga ang nangyari. Yung massacre doon sa Karbala. Ibig sabihin, dalawang imam ng Shia nagtaliwasan. So sino sa kanila ang tama kung pareho pala silang perpekto at parehong hindi nagkakamali. So yun nga, sabi nga ni Al-Hasan sa kanya, bi an la yuti'a ahl al-Iraq, huwag niyang susundin ng mga taga-Iraq, wala yatlubu hadal amar, at huwag na niyang hangarin pa ang bagay na ito, yung pagiging khalifa. Walau kana ma'suman, lama jaza lil Husayn mukhalafatahu. Kung si Al-Hasan ay perpekto, hindi siya pwedeng suwayin ni Husayn. At kung si Husayn ay perpekto rin, kasi imam din siya ng mga Shia, di dapat hindi siya tataliwasin ni Al-Hasan. So, ito ay pawang mga batayan na walang kwenta ang paniniwala ng mga Shia tungkol sa pagiging perpekto ng kanilang mga imam at ito ay inimbento lang nila. Alhamdulillah, naging malinaw ang bagay na ito. So, tutuloy natin ito next week inshallah at tatalakayin na nga natin yung dalalatul nubuwah, yung mga batayan kung paano natin malalaman kung totoo bang propeta ang isang tao na nagpapakilalang propeta o hindi. Siyempre, sa panahon natin ngayon, madali na kasi wala namang propeta ngayon, di ba? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kahuli-hulihang propeta. Pero magamit natin itong pag-aaralan natin, inshallah, upang ipagtanggol si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang katauhan at ang kanyang pagiging propeta ay sinasalakay palagi ng mga kalaban ng Islam. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.